aming pinananaligan, tagapagligtas ng tanan. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami di mauhaw. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil kayo'y hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko'y hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu,
kaya't dapat niyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa inyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang mga kanyang mga alagad, nabigla sila nang may makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung anong ibig sabihin ni Jesus, kaya't kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila sa bayan at nagpunta kay Jesus. Samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya." Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas at tumatanggap ng upa ay nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumasampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi sa dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ngayon po'y katanghalian. Mainit at alam ko po'y uhaw na rin kayo. At sa ating pakikinig sa mabuting balita o ebanghelyo ngayong araw, napakahaba, no? Pero bigyan lang po nating pansin yung mga actions na ito. Unang-una, si Jesus pumunta sa balon kasi nauuhaw. Yung uhaw niya ay hindi lang pisikal na uhaw. Uhaw din siyang makipag-enkwentro sa babae, sa Samaritana. Napakinggan po natin, no? Hindi ho in good terms ang mga Hudyo at mga Samaritana. Meron ho silang hidwaan mula pa sa kanilang mga ninuno. Kaya, unang-una sa lahat, nabigla yung babae na pupunta at mag-iigib ng tubig. Alam niya na hindi ito Samaritano, ito'y isang estranghero, ito'y lalaki. At unang nagtanong, at unang nakisalamuha si Jesus. Hindi yung babae yung unang nagsalita, si Jesus yung unang nagsalita, maaari bang makiinom? Sa kanilang pag-uusap, nalaman din natin na inutusan ni Jesus, umuwi ka. No?
Umuwi ka, kunin mo yung iyong asawa at isama dito. At tama naman, nasabi ng babae, wala akong asawa, sapagkat nakalima na siya at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Kung titignan po natin, inilahad lang ni Jesus yung buhay ng babae. Sa utak ng babae, tumatakbo na siguro na, naku, alam na nito na nakalimang asawa na ako at ang kinakasama ko ngayon ay hindi ko asawa. Ito'y Hudyo. Bakit kinakausap ako nito? Alam niyang makasalanan ako. Hindi ko sinasabi pero alam na niya. Ganun po ang Mesiyas. Ganun po si Kristo. Ganun si Jesus Nazareno. Alam na niya yung ating mga kakulangan. Alam na niya yung kalokohan ng ating buhay. Alam na niya yung ating kasalanan. Hindi po siya nanghuhusga. Pero tinitignan niya ang bawat isa sa atin ng may pagmamahal, ng may habag ng Diyos. Yun po yung ating baunin sa ating ebanghelyo ngayon. Unang-una, si Jesus, uhaw na makaenkwentro ka, makaenkwentro ako, makaenkwentro ang bawat isa sa atin. Uhaw na uhaw siya na ialok din sa atin ang tubig na makapapawi ng ating uhaw. Ano iyon? Iyon ay ang relasyon natin sa Diyos. Ibinibigay niya yung relasyon na iyon na panghabang buhay. Hindi na tayo mauuhaw dahil sa katotohanan lang, ang ikinauuhaw po natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula't mula pa lamang, ang Diyos ang naghahanap sa bawat isa sa atin. Kaya't handa niyang aalok sa atin ang pag-ibig niya. Tanggapin po natin ito. Sa Ebanghelyo makikita din natin na may lugar lamang kung saan pwedeng manalangin. No? Sinasabi nung Samaritana, dito sa aming lugar lamang, dito namin matatagpuan ng Diyos. Subalit sa mga Hudyo, sa Jerusalem daw. Sabi naman ng Diyos, sabi ni Jesus Nazareno, ito na yung panahon. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya pwedeng ikulong sa isang lugar. Tulad na lamang ngayon, no? Marami po sa atin ang deboto sa Quiapo. Hindi ko kayo pinagbabawalang pumunta rito. Pero kung makakapunta kayo dito, well and good. Pero kung hindi kayo makakapunta, kung pinakamalapit na simbahan sa inyo ay dyan lang, ilang hakbang lang, naandun pa rin po ang Diyos. No? Iisang Diyos. Kung ano yung matatagpuan mo sa Quiapo, yun din po matatagpuan mo sa parokya mo. So, hindi nangangahulugan na kailangan sa Quiapo lang ako pupunta. O, may hiling ako, kailangan doon lang ako sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. O, magta-travel ako, kailangan doon ako sa Antipolo magsisimba. Hindi naman po kailangan ganun. No? Sinasabi, pinaalalahanan tayo ng Diyos ay ating pagpupurihan dahil siya'y Diyos Espiritu at katotohanan. Kahit saan tayo, pwede tayong dalawin, bisitahin, at makipag-ugnayan ng Diyos sa atin dahil siya'y Espiritu at katotohanan. Sa pagkakataong ito, makikita natin sa katapusan ng ating ebanghelyo, ano ang nangyari sa babaeng iyon? Balik ba sa orihinal na ugali? Hindi, nagbago siya. Sa makatuwid, mga kapatid, kapag tayo'y nakasalamuhan ni Jesus, kapag tayo'y tumugon sa kanyang pag-ibig, makakapagpanibago ito ng buhay natin. Matututunan natin kung paano umibig ang Diyos. Dahil dadamhin natin kung paano tayo iniibig ng Diyos. At gano'n na lamang ang ating ipadarama sa ating mga nakakasalamuha. Dito sa loob ng simbahan, sa labas, sa ating tahanan, sa ating office, no? Sa ating buhay, araw-araw, dapat nating ipahayag yung natatanggap nating pag-ibig ng Diyos. Ipahayag natin ito sa ating buhay at sa ating kapwa. Amen.